Nagulat nga ni Tinding at ni Marites ang biglang pagdating ni Laneta at ni Marsing. Pusturang-pustura na nga ito at malayong-malayo na sa kanilang pananamit dati. Nga ay tinanong sila ni Noy kung babalik na ba daw sila sa dati nilang gawain sa pagtitinda sa palengke. Supalit, mayabang nasagot naman ni Marsing na hindi na daw. Sa tingin pa daw niya sa kanyang itsura nila ay babalik pa sila sa patingi-tinging pagtitinda. Iba na daw ang kanilang magiging negosyo sa ngayon. Noy naman, sa tingin mo ba itong itsura namin to magtitinda pa kami sa palengke ng tingi-tingi? Iba na negosyo namin. Tala, ito nga si Tinding habang nakairap ang mga mata at nakataas ang mga kilay. Nagsalita nga ito at sinabing iba nga daw talaga kapag nagkakaroon ng pera dahil umiiba. Wari sa kanyang mga tono ay may hugot. Umiiba daw ang nagiging negosyo. Dito nga nagsalita si Aling Neta na kailangan nilang kumilos at gumalaw dahil nahihiya sila sa kanilang manugang dahil nga binigyan sila ng puhunan at hindi naman pwede na nakatunganga lang sila sa loob ng bahay nang walang ginagawa. Kaya naman nagtaka ngayon itong si Marites kung sino ba daw ang nag-asawa dahil wala pala silang kamalay-malay nga na ito nga palang si Mokang ay nag-asawa na. Kaya naman gulat na gulat itong si Marites at si Tinding sa kanilang natuklasan na nag-asawa na nga pala itong si Mokang. Nagawa na pala nitong kalimutan ang kanilang apo na si Tanggol. Dahil nga nalaman ni Marsing na ito palang si Roda ang siyang nakatira sa luma nilang bahay. Kaya naman galit na galit siya dahil hindi niya makalimutan ang lahat ng pahirap at pasakit ni Roda nung ito'y may kaya pa. Gusto nga ni Marsing na iparanas kay Roda ang lahat ng kanilang mga naranasan noon sa kanya. Kaya naman pinuntahan niya ang bahay na iyon at nung nandoon na nga sila, dito na nga isinalaysay ni Don Marsing na tama lang ang nangyari doon kay Roda at nakarma nga siya sa lahat ng mga kalupitan niya sa kanila at maging sa iba pa nilang mga kapitbahay dahil sobra itong mapagmataas. Nagmamakaawa nga itong si Roda na huwag kukunin ang kanyang bahay dahil nga nasunugan siya at wala na siyang ibang mapuntahan. Lahat ng kanyang kagamitan ay naabo na rin at wala na rin siyang kapera-pera. Sinabi ni Marsing na kulang pa yan ang kanyang dinanas noon dahil dati inaapak-apakan lang sila at ni katiting na awa ay wala siyang binigay sa mga ito. Kaya naman naisip ni Marsing na hindi na lang kukunin ang naturang bahay, subalit ang kanyang mga kagamitan ay ilalabas niya at ipamamahagi sa kanilang mga kapitbahay na nandoon ngayon sa labas. Naman tuwang-tuwa ang mga kapitbahay ni Marsing at ni Neta na pinagpipestahan nga ang kanilang mga kagamitan. Samantalang ito nga si Roda ay halos hubad na nga at wala ng kagamitan at malamang natatauhan na siya sa kanyang lahat ng ginawa sa mga ito. Ang senaryong ito ay nagiiwan ng isang malaking leksyon sa mga tao na kagaya ni Roda at para sa atin dahil talagang ang mundo ay umiikot-ikot. Kung meron ka ngayon ay huwag kang mapang-abuso sa kapwa dahil ang lahat ng yun ay sisingilin pagdating ng araw.